si Angel. Good morning, Doc. Yes, magandang. Can you hear me? Opo, Yes, loud malino and po. clear. Ayan. Kita nyo na po umagang kami, maganda Doc. po sa inyo lahat. Opo. Una po sa lahat, Doc Ray, ano po ba itong hantavirus para lamang po dun sa mga baka hindi pa po masyadong pamilyar? Virus po ito na bit-bit po ng mga mababait. Daga. Okay. Mababait. Yan, okay. Pero remember, para ano rin po yan, may iba-ibang lahi or may iba-iba pong mga klase po ng mga daga. Hindi naman po lahat po ng daga ay nadapuan po ng hantavirus. Okay? Luma na ito. No, siguro hindi pa tayo sinisilang Sander. Opo. Meron na pong hantavirus, no, 1950s pa. Ayan, mga ganun. Una pong ano po ito ay sa Korean War, no. Galing po ito, natagpuan po itong virus po ito sa ano tawag dito? Near the river Hantaan River sa Korea. Okay, yung mga ganun. Kaya po doon pinangalan hantavirus. Okay? At ang sabi nga rin po ng mga eksperto ay ito yung matatagpuan po sa mga ano ba to? Mouse, daga, rodents, yung mga magkakamag-anak. Yung ganyan. Sila po yung parang may bit-bit itong virus pong ito. Na ito po ay magpapakita initially na parang flu-like symptoms. Okay, mataas sa lagnat, masakit ang ulo, masakit ang kalamnan, masakit ang likod, nahirapang yung iba po ay masakit ang tiyan, yung iba po pasintabi po sa kumakain, medyo nag-vomit, yung magang tipo. So, ayan po yung mga clinical signs and symptoms po ng virus na ito. Na kung hindi ka keen at hindi mo alam na meron palang ganitong klaseng virus, sasabihin mo na trangkaso lang yan. Yung mga ganun tipo. Nagkataon lang po na kaya po gumawa ng ingay, ito pong hantavirus pong ito, dahil po doon sa isang asawa ng sikat na aktor, okay, na namatay, na nakatira sa isang posh na lugar na Palamala, Beverly Hills sa Amerika. Okay? So it only shows na hindi lang po ito sakit ng mahihirap. Kumbaga, ultimo pati mga miyembro ng Alta de Ciudad ay pwede pong mamatay dahil po sa sakit po ito nung hantavirus ito. At ito nga po, kaya po nagdagdag pa ng ingay dahil po sa isang cruise ship na kung saan nung nag-imbestiga, nakita po nila na mukhang nag-positive sa blood test sa hantavirus po itong tatlong namatay na mga nationals, the foreign nationals po. Kaya lang po kinuwarantine po yung buo pong ship, cruise ship. Pero ngayon po ay binigyan na po ng permiso para maglayag muli ito pong ship na ito. Opo, Dr. Ray, paano po ito na ipapasa sa tao? 'Di ba sabi niyo mula po ito sa daga. At paano po ito na kumbaga yung pagkakaiba niya sa leptospirosis? Number one, ang leptospirosis po ay bakterya. Ito pong hantavirus po ay virus. Kaya po yung bakterya may antibiotic, doxycycline, Opo. penicillin. Yeah. Okay? Itong hantavirus po, itong pinakamahirap kasing hanapan ng gamot no? At wala pang ang gamot for hantavirus. Okay? Now, isa lang po yung parang namamahay sila sa mga daga nga lang, yung mga ganun tipo. Now, zoonotic, pareho naman po, zoonotic galing sa animals po na ilipat po sa tao. Dito po sa hantavirus, galing po ito sa laway, droppings, nito pong mga dagang ito na nandiyan lang po sa paligid-ligid. Alam niyo po, ang daga po ay naghahanap lagi ng pagkain. Gusto nila maraming pagkain. Number 2 po, gusto nila po may mga papel at karton. Gusto sila nag-ano dyan. Now, para po ito lumipad sa hangin, okay, kailangang i-disturb mo. I-disturb mo yung kanila pong community. Paano? Ano ba to? Walis tambo, walis tingting, floor polisher, sa community, sa backyard mo, yung mowing ba yun? Okay, Opo, yung mga ganon. wind blower, ganyan. Yung mga ganon, mga
guluhin mo yung kanilang mga surroundings, no? At dahil doon, nagliliparan sa hangin yung virus, nakuha na lang ng tao, kailangan mo lang konti lang nung Oh. virus na nasa Mm. hangin Mm. para magkaroon ka ng sakit nun. Okay? At ganyan po ang nangyaring suspetsya nila doon sa asawa ng sikat na aktor, no? Na baka sobrang sipag, kung ano kinakalikot yan sa kitchen, everything ganun-ganon, sa garden, ganun-ganon. Ayan, nakita doon mga ganon. Na ngayon, dito naman po sa cruise ship, ibang anggulo ang nakikita nila. Kasi nga, posible nga may nakapuslit na daga doon sa cruise ship, pero parang in-entertain nila na, oops, meron na bang human-to-human transmission Mm. dito nagaganap? Mm. Okay? Kaya po, mas ipinapaigting pa lang pag-iimbestiga. No, wala pang konklusibong report, hindi pa nagbibitaw ng statement ang WHO kung talaga pong may human-to-human transmission, kasi mas nakakatakot 'yon. Dahil hindi na kailangan alamin natin kung sino pumapasok sa pantalan natin, sa airport natin, baka galing doon sa cruise ship, ng mga ganun tipo, nagbakasyon naman sa Pilipinas, yung mga ganito, kailangan maging mapaigting natin yung pagmamatsyag sa ating port and airport para po hindi makapasok sa atin po yung mga ganyang klaseng kaso. Opo. So hindi pa po nakatitiyak ang WHO kung meron ng human-to-human transmission. Kumbaga, under investigation pa. Under investigation, naghihintay tayo ng official. Kailangan kasi makareceive tayo ng official na statement. Ang titingnan ng anggulo ng bukang merong human-to-human transmission na gaganap, pero until further, no, kinakailangan talaga may konklusibong report at meron po tayong statement coming from WHO para papatunayan talaga na merong human-to-human transmission. Yan po ang binabantayan po natin. Opo. Dr. Ray, mataas po ba ang mortality rate po nito at saka gaano kahaba yung incubation period once sa tamaan ka nitong hantavirus at ito'y makikita yung sintomas mismo doon sa taong infected? Ang sabi ng mga libro, meron pong, karaniwan po sinasabi nila ay 1 to 8 weeks. 1 to 8 weeks po na na-expose ka doon sa ano. Ilang buwan? Sa linggo hanggang 2 buwan. Dalawang buwan. 2 buwan. Mm. 2 buwan, di ba? So kaya kasi sabi ko, baka mamaya kailangan paigtingin natin talaga yung pantalan natin, yung port natin. Hindi natin alam, baka 1 or 2 of the guests doon sa cruise ship ay magpunta ng Pilipinas, no, Tama. para magbakasyon sa Boracay or Siargao or Coron, yung mga ganun tipo. So kailangan mag-ingat tayo kasi nga po, doon pa lang po magpapakita, kaya nga tawag na incubation period, okay, pinaparami pa muna yung pong virus sa katawan ng tao para magpakita ng signs and symptoms. Okay? Kasi nga naman, kung pumasok sa pantalan natin, walang lagnat, Oo, correct. makakapasok. Mm-mm. Di ba? Yung mga ganun tipo. Tapos dito na pala, dito sa Pilipinas magkakaroon ng signs and symptoms, di ba? So, kinakailangan mapaigting talaga natin yan. So, yun na incubation period, 1 to 8 weeks po. At meron pong mga, bukod po sa nabanggit natin, meron po tinatawag na cardiopulmonary syndrome, na kung saan magkakaroon ng tubig ng baga, maapektuhan ng puso, mahirapang huminga yung pasyente. Meron pong hemorrhagic syndrome, na bigla nang duduguin ng ilong, kung saan mangyayari pa pagdurugo, yung mga ganun tipo. So, kinakailangan talaga mapagmatsyag tayo kasi nga wala pang gamot. So, kinakailangan i-isolate, kinakailangan ilagay sa ICU. Opo. Kung gayon po, Doc Ray, halimbawa, kung wala pa nga hong gamot, papaano ho kaya gagamutin yung mga nag-positive sa hantavirus dun sa cruise ship na yun? Syempre, yung iba, naka-quarantine tayo. So, kung mapakita, kinakailangan i-isolate ka agad, ilagay sa ICU. Number 2, supportive, no? Bumabagsak ang blood pressure, lagyan ng swero, nahirapang huminga, lagyan ng tubo, yung mga ganun tipo, merong ventilator, mga ganun tipo, mga kung ano man yan, mga pampampat ng pagdurugo, yung mga ganun tipo, supportive measures ang ginagawa po natin pagdating po sa ganyan. Pero wala ho talagang, di katulad po nung, di ba, naalala niyo po yung ating COVID, di ba? Parang nagkaroon ng remdesivir, yung mga ganun, marami po sinubok ang mga antiviral pong gamot, di ba? Mga ganun. Dito ngayon wala pa po kasi nga parang ngayon pa lang napapansin talaga ulit ng mga scientists po ito pong kaso po ng hantavirus. Opo, nabanggit mo Dr. Ray yung COVID kasi sa COVID, 'di ba, merong mga asymptomatic. Dito po ba sa hantavirus, uso rin 'yon, yung hindi nagpapakita muna ng sintomas?
Yes. Ang pagkakaiba dito kasi 'di ba sa sinasabi natin zoonotic itong hantavirus, 'di ba? From rodents to human. Pero kasi ang pagkakaiba no sa COVID talaga may human to human transmission. Mhm, mhm. Human to human transmission talaga sa ano kaya pa ang bilis kumalat globally. Yes, tama. Yan ang iniiwasan nating mangyari. Pag once and for all, nag-announce, wag naman sana, okay, ang WHO na mayroong human to human transmission, talagang parang mala COVID ang bantay natin dito ngayon kasi nga hindi mo alam katabi mo pala sa airplane. Tama. Meron palang Or ano, no? nakapasok na sa Mga ganon. Pilipinas, di ba? Oo, bigla pong nagdahak, nag-ubo. So, importante po talagang nakamas tayo. No? Lagi pong malinis yung kamay natin dapat din. Okay? Tapos yun nga po, dahil nga po mababait po ang pinanggagalingan po dito, dapat maging malinis tayo sa kapaligiran po talaga mga kaibigan. Lalo na po sa kabahayan po natin, yung mga ganyan po, sabi ko nga po, ang ating mababait po, mahilig bagat ng pagkain at gusto nila yung mga papel at karton, yung mga ganyan. So, wag natin i-disturb yung lugar na yon, no? Kung sakasakali po kayo maglilinis sa bahay, basahin niyo po muna ng mga sabon or bleach o whatever, suka, mamamatay ka agad yan. Yung virus na yan doon. Saka niyo po damputin. Okay, wag po yung dry na dry, tapos biglang magwawalis ka dyan, mag-floor polisher ka, yung mag-vacuum ka, yung mag tipo, kasi lilipad yan eh. Sa hangin, yun na, malalanghap na po natin yun. Opo. Opo. Sir Ray, Dr. Ray, dapat po ba na maging kumbaga proactive na po yung ating pamahalaan? Hindi naman sa pinapraning natin yung ating mga kababayan. Kumbaga, bilang pag-iingat, dapat tayo ba magkaroon ng border control, yung temperature, yung dating ibalik po natin. Yung nangyari po sa COVID-19. Alam mo, to be honest, di ba, alam naman natin, andyan pa rin ang COVID. Yes, oo. So, dapat hindi nawala yun. Hindi dapat nawala yun. Dapat dire-diretso pa rin po hanggang sa ngayon. Dapat meron pa rin tayo, sabi ko nga kanina, paigtingin natin pagbabantay sa pantalan at mga port natin, sa airport po natin, kailan po, hindi nawala dapat yun. Dapat po talaga, if kung pwede nga lang sana, nakamas tayo, no? Wherever we go, even ngayon, even sa LRT, MRT, bus, ganyan, dapat nakamas tayo, di ba? Natin kasi alam kung baka mamaya po yung mga nakasama po natin, enclosed spaces kung sakasakaling merong human-to-human transmission, yung pong hantavirus. Pero wala pa ho kasing binibigay na official statement ng WHO. So, hintayin po natin yan. Okay? Pero yun nga, sabi ko, andyan pa rin ang COVID. So, dapat po maging maingat po talaga tayo. Opo. Okay? Opo, Doc Ray, bukod po sa COVID, ngayon po ay panahon din po ng bakasyon ng mga estudyante, sa trabaho. Marami pong magsaswimming, magbabakasyon. Meron po ba kayong mga tips para po maiwasan po yung ibang mga infectious disease pa? Uy, wag natin kalimutan po yung programa ng Department of Health, 'di ba? Yung 5S. Ngayong summer, 'di ba? Sunburn, 'di ba? So dapat talaga lagi kayong sumot ng sambalilo, sombrero, payong, mag-sunscreen tayo, mag-sunblock tayo dahil nakaka-cancer na yung init ng araw na 'yan, hindi po biro. Mga burn, 'di ba? Skin diseases, yung bungang araw, yung mga tipo, mga hadhad, fungal infection, mga ano pa ba, lalabas din po yung mga bulutong tubig dyan, saka yung mga tigdas din dyan, yung mga tipo, sakmal ng aso, rabies, no? Ingat po talaga tayo, okay? Number, ubot sipon, iwasan po natin yan, kasi nga sobrang init, di ba, nabatutuyan ng pawis and everything. Number 4 po, stroke. No, sa yung heat stroke, no, yung mga ganung tipo, so kinakailangan po natin, ano pa ba nakalimutan ko na, nasabi ko na ata lahat ng S, okay? Yung mga ganyan tipo. So importante po, bantayan po natin po yung ating pong katawan, listen to our body, maging malinis sa kapaligiran, maging malinis sa sarili, uminom ng marami pong water, kung kayo po ay diabetiko, kung kayo po ay may hypertension, huwag kalimutan po yung mga gamot, no? Yung mga gamot po, huwag pong kalilimutan po yan, mga kaibigan. Dahil hindi biro po magkasakit sa mga panahon na ito, ang mahal po ng gasolina. Opo. Halimbawa po nag-swimming. Di ba ho ang swimming pool naman po ay mayroong chlorine? O kaya po sa dagat. Mahahawa ka pa rin ba ng karamdaman sa swimming pool or sa dagat? Okay, tanda mo, Sandro, maraming mga mode of transmission. Okay? Skin, tubig. So,
Okay, mamamatay yung mga bakterya dyan, pero syempre baka yung fungus hindi naman mamamatay doon. Okay, nakakuha ka naman ng hadhad. Okay, syempre ang dami, wala na kung public pool. Oo, ang Opo, dami. correct. So, importante po talaga ang magbanlaw. Importante po magbanlaw. Okay? Number 2, meron pong airborne. Yan. Airborne, Mhm. 'di ba? Mhm. So, ang daming tao, so tsikahan, 'di ba? Sigawan, kwentuhan, yung mga tipo. So, ang daming mode of transmission na Sander eh. So, Mhm. kinakailangan maging particular tayo sa mga mode of transmission na yan. Okay? Dahil andyan, alam mo, opportunista yung mga virus sa kabakterya na yan. Kung alam nila na mahina resistensya mo, saka sila aatake sa'yo. Okay? So, importante po, palakasin pa rin ang ating pong immune system. Opo, panghuli na lamang pong katanungan, Dr. Ray, meron po kasi mga ilang samalamig dyan daw po sa Tondo na find out ng mga ating eksperto na kontaminado po ng bakterya na hindi tinatabla ng antibiotics. Iyan po ang kinakatakutan po namin mga health expert po pagka nagkaroon na po ng mga resistant strains. Iyan po kinakatakutan namin eh. Kaya nga ayaw po namin ng mga self-medication Mm-mm. na self-antibiotics, yung mga ganyan, yung mga, di ba, yan po iniiwasan po namin, yung pong mga antimicrobial resistance at tinatawag po natin AMR. No? Kasi darating po yung panahon, wala na po tayo magagamit na gamot or antibiotics po para labanan yung mga bakterya na yan kasi po nakapag-create na po sila ng superbugs. Superbugs. Yung mga ganun tipo, Mhm. di ba? Mhm. Yan ang yung mangyayari po. Kaya nga po sinasabi po natin na wag po tayo yung magsa-self-medicate po ng mga antibiotic, yung mga ganyan tipo po, hindi naman kinakailangan pala antibiotics, viral naman pala ito. Mm-mm. Yung mga tipo, kinakailangan po talaga. Kaso nga po, may mga anecdotal report pa rin po ako narinig po na may mga butika pa rin po dyan sa mga tabi-tabi na nagbibigay ng kung ano ng mga antibiotic na walang prescription ng doktor. Dapat may No, reseta yung mga yan tipo. eh. So, kaya po dapat talaga paigtingin pa rin yan yung mga aspetong yan, mga polisiyang yan. Opo. Paano po kaya yun yung mga nagtitinda ho sa mga bangketa? Kumbaga ito lang naman yung kanilang kabuhayan. Anong pwede nilang gawin po para hindi po sila magtinda ng marumi? Alam mo, importante po talaga ay maging paano ba natin importante ko iparinig natin sa kanila, ipaalam natin sa kanila kung ano po yung dapat nilang gawin dahil buti sana kung ibang tao, paano kung sarili yung anak ang magkaroon ng problema, di ba? So, parang domino effect din yan eh. Di ba? Yung mga ganun tipo, alam mo, nabanggit mo yan, Sandor, di ba? Marami na rin nabibiling online. Mhm. Mhm. Di ba? Ng mga antibiotic. Mag-online ka na dyan, di ba? Dadali sa bahay mo eh. Nang walang Di ba? Mga reseta. ganun tipo, di ba? So, nako, walang mga, hindi natin alam kung saan ang galing. Hindi natin alam din kung gaano ka-epektibo. Baka mamaya, go lang pala. So, nako, hindi talaga biro. Kaya kinakailangan talaga mapagmatsyag, mapag-acting tayo sa mga ganitong klaseng polisiya. Opo. Okay, with that, Dr. Ray, maraming salamat po. Marami po kaming natutunan sa inyo. Huwag po kayo magsasawa. Thank you, Doc, ha? Maraming salamat po. Thank you so much. Maraming salamat po dito po ang unit ko sa Public Health Unit ng Bagong Ospital ng Maynila. Kasama ko yung aking po mga staff dito, si Marjorie Vergara and Dr. Natividad po. Kasama ko ngayon dito po sa Public Health Unit. Magandang umaga po sa inyong lahat. Lagi po kayo mag-iingat. Opo. Tsaka ang balita rin ho namin ng Ospital ng Maynila, parang world class na yung kanyang status, di ba ho, Doc Ray? Oh, syempre dito na ako eh. joke lang po. Oo, so Well, alam mo, napakagaling po ng aming Yorme. Yun lang pong sasabihin ko. Opo. Napakagaling po ng aming Yorme. Ayun. So dapat yung mga politiko hindi na magtungo sa ibang bansa. Diyan na sa ospital ng Maynila dalhin. Dapat Kasi naman world talaga class pinapaganda natin yung sarili nating produkto eh. Yun eh. Para hindi na kayo kailangan lumabas pa. Opo. Doc Ray, thank you so much. Hooray! Maraming salamat po. And congratulations po sa inyong bagong Thank you. responsibilidad. No? Ayan, si Dr. Ray Salinal Jr. po, isa hong infectious disease specialist. Actually, family doctor din siya, TV host and radio host. At siya po ang chairman ng Public Health Unit sa Ospital po ng Maynila. Parang nag-renovate ng Ospital ng Maynila tsaka